So, good morning everyone. So, we are the B8 and before we start our recording, let's have a Q&A answer first. No, meron akong isang question sa inyo and kailangan nyo lang naman siyang sagutin in your own opinion, perspective. Yan, so ito yung question. If you share a moment when you felt proud to be Filipino. What about our culture or identity made you proud and how does it connect to politics and society? Okay, last one. Share a moment when you felt proud to be a Filipino. What about our culture or identity made you proud? So, as you can see, meron kami dito visual kineme. So, dito na lang ako bubunod ng mga Oh my God! Nakarirahan to. Sana, dyan lang ako papayag na matalo ako. Wala. Shoot ah. Okay, let's start Lagi daw, wala rin. Okay, last one. Grabe yung mga action na bibili siya. Voice of the box. Sino una? Abi, ikaw? Grabe. Shame. Yung Shane. Wow! Yung pakong ano. Siguro nagiging parang kasi kung sa sarili ko, hindi talaga ako sobrang proud at sa Filipino. Pero siguro nasipin ko na nagiging proud ako sa mga kapwa ko Filipino kapag may mga nagiging kilala internationally, gano'n. Kasi parang pinapatunayan lang na yung talent ng mga Pilipino, ganyan, na hindi lang basta-basta yung mga Pilipino pagdating sa iba't ibang bagay. Yan. So, very well said, Mr. Shane. So, tayo dapat, nasabi nga ni Shane, na nakaka-proud, yung mga iba nating kababayan, lalo na yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung talent ng mga Pilipino, ganyan, na hindi lang basta-basta yung mga Pilipino pagdating sa iba't ibang bagay. Yan. So, very well said, Mr. Shane. So, tayo dapat, nasabi nga ni Shane, na nakaka-proud, yung mga iba nating kababayan, lalo na yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na parang nire-represent nila yung Philippines na magtrabaho sa ibang bansa para mabuhay yung Pilipinas nila. Ay, yung pamilya nila. Ayun. Yan. So, thank you sa pagsagot, Mr. Shane. So, that answer connects to our topic for today. So, our topic is talks about the political self and being a Filipino. So, the first reporter is Miss Librero, and the second is Librero. Sino rin? Pwede niyo naman ako bigyan ng 100%. Please, may pag-amal. Okay.
Yan. And then sa Spanish rule din, o sa Spaniards colonialization, ay ano rin ang mga school na napatayo ang mga institutions like schools, hospital, and churches. In 1898 and 1946, ang una, Christian. And then sa Spanish rule din, o sa Spaniards colonialization, ay ano rin ang mga school na napatayo ang mga institutions like schools, hospital, and churches. In 1898 and 1946, ang pumasok naman or ang kinolonize naman din tayo ng Japanese. Ano naman nila, na-influensya naman tayo sa cultural elements in tradition, Japanese clothing, food, and martial arts. Kaya tayo nagkaroon ng martial arts, saka yung mga tradition, ang na-influensya naman din tayo ng colonize sa ating mga bansa. Ano nga ba yung mga traditions na na-colonize and na-influensyahan ng mga Pilipino? Give example. Palero. Hindi ka lang hindi. Stand up. Okay. Mr. Amelia. Okay. Remain standing. Clap your hands together. Okay. In American rule, pinasok naman tayo. Nakikita nyo 1941 and 1946 dito. Ang ano niyan is, noong 1941, ang Americans, ang American colonization, ay nagbuka ang Japanese para ang colonize tayong Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, naniniwala sila na maliit at mahina ang ating bansa. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Oh my gosh. Alam pa naman tayo Okay. In 1946 and 1941 and 1946, ang mga influence na bigay sa atin ng American is language, which is English, and educational system reinforced. So, di ba rin dati yung mga traditional ang learning lang natin is survival skills lang. Wherein sa pagkain, tinuturo lang sa atin kung paano tayo mag-survive sa isang araw. Right, yung pangangaso, ano pa? Pagtatanim, ano pa? Ang galing. Okay. Pero nung dumating yung Americans, o yung na-colonize tayo ng Americans, na ano sa atin yung educational, yung tamang pag-aaral ng mga, talagang pag-aaral na maano ang knowledge natin. Naproprobe din siya. Well, nung ano naman, dito sa American rule, dito na ano yung paghihimagsikan, revolution. Dito makikita nyo dito, na meron mga iba't ibang events na nangyari wherein yung mga Pilipino talaga ay pinaglaban ng karapatan nila para sa kanilang bansa. Dito naman makikita nyo, meron ng Philippine rule. Sino yung lumaban, isa sa lumaban para magkaroon tayo ng freedom tayong mga Pinoy? Si Rizal. Okay, very good. Sa Philippines, nagkaroon tayo ng independence, kaya nga tayo ng independence na malaya na kasi tayo sa mga colonizers natin. From June 12, 1898. So bakit ito nga ba ito dinidiscuss? What the connection between the political self and Filipino identity? Kindly read. Political self? Political self refers to our representation about him or herself. From the word representation about he or herself. Me as a Filipino. Political self refers to our representation about him or herself. From the word representation about he or herself. Me as a Filipino, nire-represent ko yung bansa ko. Kapag pumunta ko sa ibang bansa, kapag nalawang Pinoy ka, alam na agad yung kultura mong nagnanakaw. So, okay. Number 2, I call ano that 2? The interest and perspective of a social organization. Okay. Ang political self daw ay interest and perspective din ng social organization. Like for example, Katoliko ka, ang pinaniniwalaan nyo ay ang mambabatas na gusto ang unity at ang pagkakaisa. Kaya binoto nyo or ang pinili nyong leader sa inyong society or inyong organization ay sa naniniwala din sa unity at ang pagkakaisa. Nagigets po ba? Yes. Okay. In other words, ang political self ay nai-influensyahan siya ng iba. So, kapag yung political, kasi di ba tayo, demokrasya tayo, democratic country tayo. Paano nga ba naging democratic
Noong June 12, 1898, nagkaroon na tayo ng freedom. Kaya nagkaroon na rin tayo ng kalayaan pumili ng ating leaders at mga mag-rule ng ating bansa. Makikita nyo dito, nagkaroon ng martial law. Sino ba ang nagkaroon ng martial law? Marcos. Si Marcos, si President Ferdinand Marcos. Okay, makikita nyo din dito yung mga major events, yung pre-colonial times, Spanish, Philippine Revolution, American, Japanese, Third Republic, martial law, and Conquista. Makikita nyo dito is interconnected siya dito sa timeline ko, right? Okay, naiintindihan pa po ba? Sobrang bilis. May mga time-lapse kasi ito. Okay, Filipino identity has been Shaped by various cultural influences such as Malay, Chinese, Spanish, and American culture. Bakit sinasabi dito na ang Filipino identity ay na-influensyahan ng iba't ibang mga tao na to? Di syempre, na-colonize kasi tayo ng mga to, kaya na-influensyahan tayo. Kasi di ba, when we are in relationship, kapag ako ay isang may karelasyon ako, na-influensyahan ako ng tao na yun, right? Ganun din kapag na-colonize tayo ng isang bansa. Dahil sila yung nag-rule, sila yung ano ng mga batas, tayo mga na-colonize, tayo yung sumusunod sa kanilang mga batas. Wherein kaya dapat, yan naging influensya sila, nagkaroon sila ng connection na, kunyari, ang rule ng Spanish ay maging Katoliko tayo lahat. Lahat tayo ay nagiging Katoliko kasi sila yung nag-rule sa atin, sila yung leader ng bansa natin noong that time. Nakakagigets niyo po ba? Kunyari, ang rule ng Spanish ay maging Katoliko tayo lahat. Lahat tayo ay nagiging Katoliko kasi sila yung nag-rule sa atin, sila yung leader ng bansa natin noong that time. Nakakagigets niyo po ba? Okay. Kaya sinabi dito na may influensya ang Malay, Chinese, Spanish, and American culture sa ating pagka-Pilipino. Nabigets po ba? Okay. Ano nga ba yung mga influence ng ito, ng mga to sa atin bilang Pilipino? Mr. Landy. Pas muna. Next. Siguro sa language, karamihan ng mga Filipino words natin ngayon, is hindi naman talaga pure Filipino. Yes. Nagaling siya sa Spanish. Okay, tinatawag kasi ang English na ano? Universal Language. Kapag sa interview, sa mga call center, English ang hinahanap. Tapos tayong tono ng pagsasalita, ay hinahanap yung American accent. No? So, ayun, nag-guess po ba ang political Filipino identity? Raise your hand! Yes. Okay, next is the concept of nationalism and the Filipino identity. Nakikita nyo may Filipino identity na naman. But the concept of nationalism, concept being a Filipino and Filipino nationalism was greatly influenced by Rizal, a key figure in the Philippines revolution against Spanish and colonial rule. Sabi nga natin, interconnected nga ito at sa ating topic, ang political side. Ang American rule ay ang sa colonized ng American citizens sa ating bansa ay si Jose Rizal ay isa siya sa lumaban at pinagtanggol ang ating kalayaan sa mga nag-colonize sa atin. Kaya sabi dyan, yung concept of nationalism natin ay si Jose Rizal talaga yung parang masimuno or naging leader kung para maging matawag na tayo na Filipino citizen. Paano nyo ba masasabi na tayo ay nagkaroon na ng sarili nating identity na hindi na tayo pumapasok sa anino ng ating mga colonizers? When it comes to culture, tradition, tayo di ba meron tayong mga tradition na naiiba sa mga to? Ano ang kaya yun? Yes? Siguro isa din naman, parang tayo binabalik na yung makaibahin, ganyan. Kasi ayun talaga yung sarili natin, letters. Yes, very good dun, Mr. Siyempre. Well said. Na yung mga baybayin tayong mga Pilipino lang ang meron ng ganon, right? Na ano nyo ba? Nabigets nyo po ba? Ang boys at the back? Elementary. Okay. Let's call on my part. Wait lang. Tignan ko lang kung meron pa. Wala na pala. Bye-bye! Again, everyone. So, my name is Jan Osolano. Pakisunod lang sa one. Ito yung
Ay, ganun. May ganun pala. Right. So my topic is all about Filipino values and traits. So everybody, can you all please read? The term kapwa or shared leaders self-life self-care of Filipino values and psychology. A person who treads goodness as another as a kapwa as shared traits of identity. Etong side na lang kasi hindi sila nagpapalala. Sige, saan na kayo? Isa lang, sa boat na. Okay. Both individual and community level, strong emphasis is placed on social acceptance and maintaining social acceptance and maintaining social harmony. As such, social approval and caring about what others will think, say, or do strongly influence social behavior. Yan, so values and traits is very important. So agree or disagree? Agree or disagree? Agree. Yan, so values and traits is very important because dahil sa values and traits, maraming factor na nangyayari sa Pilipinas or sa Philippines. So, sa tingin nyo, bakit mahalaga yung values and traits sa isang bansa? So, alam ko marami kayong answer pero ako na muna. Yan. First is, dahil sa values and traits, no, nakikilala tayo ng iba't ibang bansa. So, kung tatanungin nyo yung mga influencer o kaya yung mga foreigner, mga AFAM na nagtitirahan sa Pilipinas or nag-vacation sa Pilipinas, kung tatanungin nyo sila, ano sa tingin mo yung factor or yung anong meron sa Pilipinas na wala sa bansa nyo? Anong meron sa tao na meron sa Pilipinas na wala sa bansa nyo? So definitely, ang isasagot nila na the Filipino people is very hospitable. Yes, di ba? Yung kasasagot yan, very hospitable. And also, mabilis tayong tumulong sa kapwa natin Pilipino. No? Sinasabi rin nila na yung Philippines daw or yung mga Filipino people is very magaling sa pag-speak ng universal language, which is the English language. No? Next naman, dahil sa values and traits, ang isang country ay nagkakaroon ng unity. Yes, nagkakaroon tayo ng unity kapag may nangangailangan ng tulong. Like for example, pag nagkakaroon ng natural disaster, typhoons, earthquake, fire, yung mga Filipino people or Filipinos are nagkakaroon sila ng bayanihan, pagtutulungan, or pagkakaisa kapag nagkakaroon ng mga problema sa isang bansa. And dahil dito, sa values and traits na to, nagkakaroon tayo ng balance and harmony sa isang bansa. Yan. So dahil sa values and traits na, nagkakaroon tayo ng harmony nga and balance sa isang bansa. So, dahil sa values and traits, nagkakaroon rin ng yung isang individual ng rule kapag siya ay nakikipag-communicate sa ibang tao o kaya kapag siya ay nakikipag-communicate sa ibang tao, nagkakaroon siya ng rule sa sarili niya. Kung nagkakaroon siya ng specific action sa makakausap niya, like kung kakausap mo yung mga kaibigan mo, iba yung communication and actions mo. Kapag kausap mo yung teachers mo, magkaiba rin. Pag kausap mo yung parents mo, magkaiba rin. So lahat tayo ay may kanya-kanyang values and traits. So ayun na nga, proceed na tayo sa unang question ko. Sa tingin nyo, why values and traits is important? Maliban sa mga sinabi ko. Wala na ba? Sige, ano yung maglalaro ba? Maglalaro. Writing. Si Robert ba? Pamilya. Sarain. Okay, sarayin yung stand. Sa tingin mo, bakit important yung values and traits sa isang bansa? Louder. Sabihin mo. Yan, so last answer.
Okay, John, please. Perfect. Ano? Disney Yan. So, the question is, sa tingin mo, bakit important yung values and traits sa isang Ano, it's important because like sa abroad kapag may mga nag-abroad na na Filipino workers, napapansin agad yung values and traits kung paano sila nakikisama, nakikiano sa mga ibang lahi. Okay, very good answer, Mr. John. So, yun nga, kagaya na sinabi ko rin kanina, so, mabuhay mga OFW. So, dahil na sa values and traits pala, ang dito rin napapakita ng isang bansa, yung culture nila. Kumbaga, kahit sobrang tagal na nito or ilang decades na yung nakalipas, napapakita pa rin ito ng mga currents na naninira sa isang bansa. Yan, so, let's proceed sa mga example. Okay, very good answer, Mr. John. So, yun nga, kagaya na sinabi ko rin kanina, so, mabuhay mga OFW. So, dahil na sa values and traits pala, ang dito rin napapakita ng isang bansa, yung culture nila. Kumbaga, kahit sobrang tagal na nito or ilang decades na yung nakalipas, napapakita pa rin ito ng mga currents na naninira sa isang bansa. Yan, so, let's proceed sa mga examples ng Filipino values and traits. So, number 1 is utang na loob. This is utang na loob. So, ano tayo, doctor? Ano yung babasahin ako sa ipapaliwanag? Okay ba? Babasahin ko na. Go! Sila! Saray again. Second Ano week. yan, isa pa? Okay. Kapit pa ako dun ah. Kasi baka mga lang dun Wala. Ay, hindi. Panero ko. Panero? Pogi naman ang dako ng panero. Quiet. Utang na loob. Reciprocity of them of gratitude to others within the family circles or primary group, sometimes in nature, emotional rather than financial or rational. So, thank you, Mr. Valero. Mamaya ka na may tanong sa akin. So, basically, utang na loob is kind of like a self-debt. Alam niyo po ba yung self-debt? Yes. Yan, self-debt or you are being grateful for someone na may ginawa na something good sa'yo. So, utang na loob is kind of like a parang bayad mo sa someone or you want to repay someone. Yes. You want to repay sa mga magaganda niyang nagawa, sa mga kaya pag may tinulungan ka niya, sa mga problema mo. O kaya, yun, sa mga barriers na kinakarap mo sa buhay. May mga tao pa rin talagang tutulong sa'yo. But then again, sabi na dito, Filipino. So tayo bilang isang Filipino, bakit ka rin? Oh my God. Burla. Ano ka na niya? Consequence sa someone's face? Saya ako. Sige ako. Yan, so, come back again. So, yun nga, as a Filipino nga daw, mahilig daw tayong tumanaw na utang na loob. So, ano naman tawag natin sa mga taong tinulungan na nga? Sila pa yung galit, sila pa yung matapang. Ano tawag natin sa kanila? Walang utang na loob. Or in short, walang utang na Loob. yes. So, Mark Valero, stand up. So, sa tingin mo, may talis ba na nagkaroon ka ng utang na loob sa isang tao? So, share mo na. Kahit nakikita. Share mo lang. Pwede ba yung kulang ko pala? Hindi kasi ako, Kasi may times na parang walang wala rin ako sa mga natin na out of finance. So may some friends ako na nalakitan and sabi ko, may problems ako talaga. Sige, upload mo na kayo. Kasi ganito, may ganyan ako tapos din, kulang ako sa budget, sabi ka, sige magkano ba, sabi ko, mga nagtulas naman. Sabi ka, manigil lang sa akin na akin na tingin. So, yung pinainom niya ako din, sabi ko, magkano na tawag. So, nakikita na para sa akin. Okay, so, salamat naman. So, may question
Well, I think naman, isa an emotion lang naman yun para sa mga parents. Kasi di ba, lagi rin naman nilang sinasabi na ginagawa lang namin ito para sa ikakabuti nyo. O kaya dahil mahal namin kayo. Which is good naman para sa akin. Sinasabi niya, sinasampal na ako, ngayon mo lang. Pero, sa ako ngayon, I'm calling. Okay, so, may galing pa ba? Wala na. So, let's proceed na sa number 2. It talks about pakikisama. Closely to utang na loob, it's the value of belongingness and loyalty to the small group with sensitivity to the feelings of others and the principle of give and take. Pa? Okay, panilagaw. Okay, so please read. Okay, thank you po. So, nakikinig pa po ba? Yan. So, pakikisama is basically is getting along well with each other. So, what? Okay, thank you po. So, nakikinig pa po ba? Yan. So, pakikisama is basically is getting along well with each other. So, dahil sa pakikisama, diba, nagkakaroon tayo ng mga friend, ng mga close sa buhay, yun. So, bakit sinabi dito na close dito utang na loob? So, pakikisama is parang same lang sa utang ng loob. Utang na loob. Parang isa rin itong way para mabayaran mo yung utang na loob. Or yung, pag dito, yung 5 groups. good thing na binigay niya sa'yo. Yan, makikisamahan mo siya. Like, and for example, di ba, yung may mga, kunwari ako na nakikitirahan na ako sa friend ko, syempre makikisamahan mo siya. O kaya dito naman sa school, meron tayong kanya-kanyang circle, and meron din tayong mga classmates na hindi natin ka-close. Well, hindi natin sila ka-close, pero kailangan natin sila makisamahan. Kasi isang section lang tayo, and magkakaklase tayo. Tanong ako. Ano ba? Parehas lang ba ang... Ay, hindi. Wait lang. Parang may similar ba ang kasama sa nakikipagplastikan? Pakikisama, yes. I think yes. Pakikisama ka pa rin kahit pinaplastic mo siya. Kumbaga, kahit na fake yun, pakikisama ka pa rin. Hindi naman sinabing pakikisama is always positive. Ibig sabihin may, yes! Deny yourself! Deny yourself. Hindi naman ibig sabihin na pakikisama is positive lang. Yes. May negative side pa rin. So, gets mo ba? Yes. Okay, so, Yan na. number 3. Plastic side lang. Number 3, talk about try. Yeah, try. Walang ganyan si Gab. Okay, so let's the phrase Okay, luwalhati, stand. Can you read it? Please, Grande! Ulit. Okay, thank you, Miss Luwalhati. So, balik tayo sa example ko kanina, sa utang na loob. Hindi na balik tayo. Kunwari nga, may ginawang something yung isang tao sa'yo. So, Pia is another bayad mo para sa kanya. Kumbaga, for example, yung person na yon inutusan ka. Di ba may utang na loob ka sa kanya at inutusan ka niya ng something na hindi mo kaya. Kumbaga, magkakaroon ka ng thought na, wala na kakaliya naman, na hindi ko siya susundin kasi may utang na loob ako sa kanya. Yan, it is another values and traits sa ating mga Pilipino. And, yun nga, isa rin itong way para ma-repay mo yung parang something good na ginawa sa person. So, meron ka ba question? Clarification? May blazer yun. Ha?
Ako yun eh. Walang iya yun naman. Another negative naman to para sa iya. Kung yung iya, parang ginagawa niya pa rin, hindi nila kayang hindian kasi nga may utang na loob. So, kumbaga, pag wala ka naman daw iya, kumbaga, ang aggressive mo na. Diba? Ang aggressive mo na, ang negative mo na. Para mga gano'n. Hindi ka marunong mag-deny self. Yes. Exactly. So, wala na ba ang question? Hoping sana na nakikinig kayo kasi may kaya. So, next is bahalan. Sigat na sigat. Bahalan. So, let's back race again. Kaya. Ay, hindi. Hintalan. Okay, nisip ka lang. Okay, read. Common expression among Filipinos and the rest on the fatalistic outlook and strong dependence on the spirits who will take care of everything in the intent for others. Yan, so bahalan na is basically is letting go chances. Yun nga, letting go chances. O kaya yung mga times na parang hindi na kaya ng isang tao. Or specifically ng mga Filipino. Yan, sikat na sikat dyan. For example, kapag exam, ang dami natin reviewin. Ang dami natin reviewin. Tapos parang, ang ginawa mo lang, naglaro ka lang naglaro. So, sa darating na exam, ang sabihin mo, bahala na. Bahala na yan. Kasama pa ng mga superhero, bahala na si Batman, si Superman, si Wonder Woman. Yan. Yan, so dahil na dito sa values and traits na to, maraming Pilipino na parang hindi na umaangat sa buhay. Alam ba, aware na ba tayo? Yes. Aware naman tayo. Kaya parang ginigive up na lang nila lahat ng chances kasi akala nila wala nang Patutunguhan. wala nang patutunguhan, wala nang mararating yung mga decisions nila. Which is wrong para sa ating mga Pilipino. Na tayo, piliin natin mag-aral ngayon. So, yan. Yan, so dahil na dito sa values and traits na to, maraming Pilipino na parang hindi na umaangat sa buhay. Alam ba, aware na ba tayo? Yes. Aware naman tayo. Kaya parang ginigive up na lang nila lahat ng chances kasi akala nila wala nang Patutunguhan. wala nang patutunguhan, wala nang mararating yung mga decisions nila. Which is wrong para sa ating mga Pilipino. Na tayo, piliin natin mag-aral ngayon, so dapat nakikinig, kagaya ni Abrilia, yan, sige. Na dapat, piliin natin yung maayos na decision. Well, it is hard naman. Wala namang madaling buhay. Lahat naman tayo, tawag dito, lahat naman tayo, sumadaan tayo sa mga problems. Yan, so, my question is, Miss Sintal. So, give some scenarios in life na meron kang bahala na moment. Sige, share, kahit may kita. Share mo daw lahat. Hinabol ka na ako. Diba nyo ulit? Nagpila po ko ng registration form. Dahil kung ako ng, pinapabili kami ng course kung ano daw. Yung meron ko papel na binigay sa akin, which is na din lahat ng mga courses. Tapos, yung kaibigan ko na kasama ko noon, tinanong niya ako, sabi niya sa amin, anong hindi ko daw ng course? Sabi ko, PSIT ako. Sabi niya sa akin, hindi natin kakayanin niya, bahala na mag-edok tayo. Kaya sabi ko nung, parang nahigit ako na sige, mag-edok na lang ako. Kasi parang hindi ko rin kakayanin na mag-DSIT. Kasi nga, nung naranasan namin ng grade 11, grade 12 yun, sobrang hirap talaga mag-coding. Okay, thank you. Another? Ano ba? Okay, Karen lang. Yung in-experience ko parang sinasabi ko na bahala na yung junior high school, which is paggagala kami ng mga kaibigan namin. Tapos pag-uwi na ako, kasi hanggang 6 lang dun eh. Kasi pag hindi ako uwi ng 6, bahala na si Batman. Okay, thank you. So, di ba, ang tinuturo rin kasi ng bahala na make the right choice. Make the right decision. So, for the number 5 is, ayaw mo na. Ayaw niya. Authoritarianism.
Pausanos. Pausanos,